Yo, what's up mga kalbo? Kamusta? Once again mga kalbo, welcome back to my channel, Kalbo TV Vlog po. Shout out po sa mga patuloy na sumusuporta sa channel kong ito. Shout out po sa inyong lahat mga kapatid. Salamat po sa patuloy na panonood sa channel kong ito. Alright. For today's video mga kapatid, mga kalbo, reaction video tayo ulit mga kapatid. Mayroon na naman pong pastor-pastoran na mangangaral kuno ang umusbong at bumabanat na naman sa Iglesia ni Cristo mga kalbo. Nabuhay po si Asyong Salonga mga kapatid mga kalbo. At nabuhay siya hindi para sa tundo. Nabuhay siya mga kalbo para banatan ng Iglesia ni Cristo, para tulugsain yung mga aral ng Iglesia ni Cristo na matagal na nilang napatibay at nabigyan ng matibay na pundasyon. At itong si Mr. Asyong Salonga mga kalbono, ang dami niyang sinabi, ang dami niyang nginakngak sa social media na more on galing sa sarili niyang opinion at mga walang talata ng Biblia. Yung tipong para lang siyang putak ng putak mga kalbono. Pero wala namang kabuluhan, wala namang saysay, wala namang pundasyon, at wala ka namang maiintindihan talaga sa mga pinagsasabi niya. Yung tipong basta may maipangaral lang siya, no? Yung tipong hindi mo maintindihan kung saan niya hinuhugot yung mga ipinapangaral niya. Alright? At warning lang mga kalbo, no? Medyo mabaho yung bibig nito, no? aka Asyong mga kapatid, mga kalbo. Kasi may tinawag siya sa mga iglesia ni Cristo, mga kapatid, mga kalbo. So, hindi ko na patatagalin. Panoorin natin yung video niya. Lahat ng anghel, mga kapatid, nag-aantay na lang sa go signal ng kanilang Panginoon na magpa-reinforce, mga kapatid. Dahil isa lang sambit ng Panginoon, tulungan niyo ako, patay kang bata ka, lahat ng mga Roman Empire, mga pari, mga sacerdote, scriba, lahat ng patay yun, mga kapatid. Kahit isang anghel lang ang gaganti nun. Pero kapag nangyari ganyan, wala tayong kaligtasan. So that's why, nabuo ang tanong, kung Diyos siya, bakit siya namatay? Kung Diyos siya, bakit siya nagutom? Kung Diyos siya, bakit siya pinako? Kung Diyos siya, bakit siya nagpatuloy? Kung Diyos siya, bakit siya umiyak? Kung Diyos siya, bobo, tanga. Napakatanga na katanungan. Bakit natin tinawag silang ganun? Para mamulat sila, hindi ito basta-basta usapin. So yun mga kalbo, no? Hindi ko alam kung saan niya nakuha yung reinforcement ng mga angel, Tapos kahit isang anghel lang daw ang isugo ng Diyos, mauubos na raw ang mga nilalang dito sa mundo. Diba? Di ko alam kung saan niya kinukuha yung mga sinagsasabi niya. Para lang siya tuloy may toyo, Parang kinain na siya ng sistema, ng sarili niyang pagkaunawa ng Biblia. Ito yung mga pastor na nakakatakot na pakinggan, Kasi may mga sarili na silang sinasabi. Yung kahit wala sa Biblia, yung mga sinasabi nila, magtataka ka saan nila kinukuha, di ba? O, di ba? Tapos tinawag pa nga niyang mga bobo at tanga ang mga iglesia ni Cristo diyan, mga kapatid, mga kalbo. Di ba? Below the belt na naman yung banat nitong pastor na ito, mga kalbo. So, tuloy natin yung video, mga kalbo, kung ano pa ba yung pinagsasabi nito ni aka Asyong, Asyong Talonga. So, continue po natin. Yun ang nagiging problema ng mga iglesia ni Cristo ngayon. Dahil pinagpukusan nila ang pagiging anak ng tao. Pero hindi nila pinagpukusan ang pagiging anak ng Diyos ng ating Panginoon. Dual in nature ang Panginoon. Anak ni Maria bilang anak siya ng tao at anak ng Diyos bilang anak ng Espiritu Santo. So that's why dapat ang pag-aaral ay dapat lawakan. Hindi lang nakapokus na siya tao lang na hinaykan naman ni Felix Manalo. So, yun daw ang naging problema, nating mga iglesia ni Cristo, mga kalbo. Nag-focus lang daw tayo, sa pagiging tao ng Panginoong Hesus at hindi sa pagiging Diyos niya. Mukhang kayo ang may problema niyan, hindi ang iglesia ni Cristo. Dahil ang iglesia ni Cristo talagang naunawaan yung mga sinasabi ng Biblia. Na meron lamang talagang iisang tunay na Diyos. At ang Panginoong Jesucristo nga mismo talaga ang nagpakilala niya. Ngayon, kung nagkaroon ng problema, kayo yun. Nagkalito dito, nagkabuhol-buhol,
dahil kinilala nyo ring Diyos ang Panginoong Hesukristo. Which is, na walang matibay na pundasyon yung mga talatang ginagamit ninyo sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo. Na hindi ninyo kayang tanggapin yung paliwanag at mga talatang ibinabato ng mga iglesia ni Kristo. Yun lang naman yung katotohanan doon talaga, Kaya, nagkakaproblema, nakabuhol-buhol, dahil sa mga mali-maling pagkilala, at pangangaral ng mga pastor na ito. So, continue natin, may sinasabi pa siya rito, Itong talata na sinabi niya, medyo magkakasundo tayo dyan, di ba? Pero sa bandang huli, nag-epic fail na naman yung binitawan niyang salita. Hindi ko alam kung saan niya hinugot yung salita na yun, mga kalbo, Wala naman sa Biblia nun. Panoorin natin. Ganito. Datapot dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ang mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Nahanap niya, mga kapatid, ang totoong pagsamba, pero sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Bakit, mga kapatid? Verse 24, ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu. So, hindi makita ang Diyos. Hindi makita ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Dahil Espiritu siya. At dahil meron po siyang misyon sa mundong ito upang iligtas ang tao, mga kaibigan, mga kapatid, ang ginawa niya, mga kapatid, balikan lang natin ang Colosas 2:9, purihin ang bugtong at buhay na Diyos. Ang sabi po, mga kapatid, ng talata ay ganito, sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Hindi po makikita ang Espiritu dahil Espiritu ang Diyos. Hindi po siya makita. Ngunit ang ginawa niya, mga kapatid, ay gumawa siya ng katawan niya. Gumawa siya ng katawan niya, at itong katawan niya ay ipinanganak ni Maria. Pero yung binhi niya, mga kapatid, ay hindi galing kay Jose. So yun, mga kalbo, di ba? Siya rin mismo ang nagsabi na ang Diyos ay Espiritu at hindi nakikita. Di ba? Sa Kanya rin nagmula na ang Diyos ay Espiritu. Okay na yun di ba? Okay na yung sinabi niya, mga kalbo. Bandang huli, nag-epic fail. Bakit? Dahil sinabi niya nga dyan na ang Diyos daw ay gumawa ng sarili niyang katawan. Di ba? Saan nabasa sa Biblia yun? Saan yun sa Biblia? Na ang Diyos ay gumawa ng sarili niyang katawan. Di ba? Ang kulit, ang gulo. Hindi mo alam kung saan nila hinuhugot yung mga ganong aral nila, mga kalbo, na magsasalita sila ng kung ano-ano, pero wala namang suporta ng Biblia at hindi mo mababasa sa Biblia. Galing lang sa sarili nilang pag-iisip na kinainan ng sistema. Kaya kawawa talaga yung mga taong makikinig, mga kalbo, sa pastor-pastora na ito, aka si Asyong. Kawawa talaga, mga kalbo, At ito nga si Mr. Asyong, ay kasama nga siya sa, hindi ko alam kung religion ba to, o isang samahan, o isang sekta, na the kingdom of God, the kingdom of God daw sila, mga kalbo. Hindi ko alam kung may mga doktrina ba to sila, kung may matatatag ba silang pundasyon, o may mga sarili silang aral, o yung aral nila ay hinugot lang din nila, at kinopya lang din nila sa mga iba't ibang relihiyon, mga kalbo. Ito pa na-discover ko, kay Mr. Asyong, mga kalbo, na talagang kapag wala ka talagang views at walang nanonood sa iyo sa social media, mga kalbo, at dunung-dunungan ka sa Biblia, hindi ko alam kung sino Poncio Pilato ang nagbigay sa kanya ng tip na gamitin ang Iglesia ni Cristo, tuligsain ang mga aral ng Iglesia ni Cristo para magka-views ka sa social media, para tumaas yung engagement mo sa social media at mapansin ka, at makilala ka sa social media. Mga kalbo, pinuntahan ko yung kanyang page at napansin ko na lahat ng videos niya na puro pang tutuligsa sa mga aral ng Iglesia ni Cristo ay may mga views. 1,000 views, inaabot ng 1,000 views, di ba? Congratulations, Mr. Asyong, nagka-views ka. Diba, lahat yan, mga kalbo, chinek ko yan. May mga views yung kanyang mga video na panunuligsa sa mga aral ng Iglesia ni Cristo. Diba? Diyan siya kumapit, mga kalbo.
Ang galing ng taktika nila. Walang kung sinong Poncio Pilato ang nag-tip sa'yo niyan. Pagdating sa bandang baba ng mga videos niya, eto na. Ito yung mga videos niya na hindi related, o walang pangalan ng Iglesia ni Cristo na idinadawit niya. Pansinin nyo, mga walang views, mga nilalangaw at walang nakikinig sa kanyang mga pangangaral at pagtuturo. Merong ibang views, di ba? Chamba. Pero karamihan niya hanggang baba, wala na. Hindi na umabot ng 500, 100 plus lang. Patunay lang yan mga kalbo, no? Na kapag wala kang views at dunung-dunungan ka sa Biblia, kumapit ka sa paninira sa Iglesia ni Cristo. Ending, kapag na-trigger yung mga kaanib, syempre magbibigay ng mga komento yan. Diba, nasasaktan din yung mga yan. May mga feelings yan, tao yan damdamin yan, tao tayo. Kapag bigay ng hindi rin magagandang salita yung mga kaanib, ang ending, pa-victim kayo sa huli. Kayo ngayon tong magpapabiktim. Nasasabihin ninyo, ay yung mga iglesia, ba't ganito, ba't ganyan, di ba? Bakit ganyan yung mga pinagsasabi ninyo, di ba? Nangangaral lang naman kami, na tinutuligsa nyo rin naman yung nangaral namin na ganito, ganyan. Iba kasi yung estilo ninyo sa estilo ng mga ministro. Ang mga ministro kapag nagtutuwid sila ng aral, maayos silang nagsasalita, mapagpakumbaba, mahinahon, at maayos nilang ibinibigay yung mga salita. Sa inyo, mga kalbo, iba. Nagmumura kayo, pagalit kayo, nilalait ninyo yung iglesia, tinatawag ninyong iglesia ni Manalo, tinitrigger ninyo yung mga kaanib, galit sa inyo, tapos ang ending, magpapabiktim kayo sa huli. Diba? Gamay ko na yung estilo na yan, na pagmamasdan ko yan sa social media. Pero nagtatagumpay kayo, na magkaroon ng views. Congratulations sa mga kagaya mo, aka Asyong, Mr. Asyong, no? Ang problema lang, never kayong magtatagumpay na mag-iba ang Iglesia ni Cristo dahil napakatibay na ng pundasyon yan. Talagang sa una pa lang, sinamahan na talaga ng Diyos yan kasi talagang lumago ang Iglesia ni Cristo. Dumami at talagang umingat at talagang nagibabaw sa lahat ng relihiyon at nakilala na sa buong mundo. Yan ang realidad na talagang hindi na ninyo makokontra pa. Kahit ano ang ibato ninyo sa loob ng Iglesia ni Cristo, wala. At eto pa mga kalbo, itong mga pastor-pastora na ito, sa social media lang talaga silang malakas. Sa social media lang talaga sila ngak-ngak ng ngak-ngak. Pero itong mga ito, lalo na to kagaya nito na kung ano yung pinagsasabi niya na wala naman sa Biblia. Kapag ito hinarap mo sa talagang totoong debate, yung may moderator, maginoong debate, hinarap mo to sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo, panigurado nga to Panigurado walang maisasagot to. Lalo na kung lalatagan to ng mga talata ng Biblia. Kasi yung mga sinasabi niya, wala sa Biblia Diba? Wala sa Biblia yung sinasabi niya. Gumawa ang Diyos ng sariling katawan. Ano yun? At maswerte lang din talaga tong mga pastor-pastora na ito, mga kalbo. Dahil ang mga ministro at manggagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo, hindi sila inaalaw ng pamamahala na basta-basta na lang sumagot at makipagsagutan sa social media. Dinidisiplina sila ng pamamahala na wag silang gumaya sa mga pastor-pastora na ito na kung ano-ano ang pinagagagawa sa social media. Makakuha lang ng simpatya ng tao at ng views. Habang ngak-ngak sila ng ngak-ngak sa social media, di ba? Hindi sila pinapansin ng pamamahala, hindi sila pinapansin ng mga ministro, ng mga manggagawa. Habang ngak-ngak sila ng ngak-ngak, ang mga ministro naman at ang pamamahala ay kumikilos naman. Dahil sa kakangak-ngak nila sa social media, ang mga tao ay nagkakalkal na sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nagsusuri na. At manggagawa ay kumikilos na rin siyempre, di ba? Ipinapaliwanag sa kanila yung mga naririnig nila sa social media, At marami din talaga ang nagigising, at nabibigyan ng katotohanan. Kaya nakakatuwa doon, mga kalbo. Negatibo yung ginagawa nila sa iglesia, pero positibo naman yung nangyayari sa loob ng Iglesia ni Cristo.
Yun ang katotohanan na hindi talaga nila maaalis. Kaya talagang bilib na bilib ako sa mga ministro at sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Kahit anong iba to sa kanila, wapakel sila, basta focus sila sa pagpapatibay sa mga kaanib, sa pagpapalakas ng pananampalataya ng mga kaanib, sa pagpapalaganap ng pananampalataya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Doon sila nakapokus. Diba? Wala silang pakialam sa mga naninira at ngak lalong-lalo na dito sa social media. Kaya napakagaling talaga ng Iglesia ni Cristo. So, yan lang mga kalbo, no? Mukhang marami na akong nasabi. Nadala na rin ako ng emosyon ko dito kay Mr. Asyong. Sana umabot ka hanggang dito sa video na ito mga kalbo. Sana i-share nyo rin po itong video na to. Malay po natin makarating ito kay Mr. Asyong. At kahit kaunti ay matauhan siya mga kalbo sa kanyang mga pinagsasasabi. Marami po siyang video mga kalbo about sa panonoligsa niya sa mga aral ng INC. Na more on puro ngak-ngak lang siya pero wala rin naman talaga siyang mga binabatong mga talata. So, yun lang. Thanks for watching mga kalbo. Salamat sa pagsuporta sa channel na ito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, kalbo, wag mo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video gaya nito. Po, thanks for watching.